Sir, na-discuss niyo ba sa caucus yung kay Senator Bato kanina? Hindi. But I have a personal stand doon. Pero sir, nag-reach out ba sa iyo? Kasi kay Sen. SP Soto hindi pa raw nakipag-communicate. Hindi. Last communication ko sa kanya, yung right before the break. Nung nag-break. Tapos 'di ba yung Wala pa yung... right before mag-resume, doon lumabas na baka may warrant, hindi ko na siya nakausap or hindi ko na siya naka-text. Pero sir, can you confirm yung sinabi niya na nakipagbiroan daw siya sa group chat? Sabi ni Senator Ping na nakipagbiroan daw sa group chat niya. Hindi ako masyadong active doon sa all members eh. Ang nakita kong text niya nga nung yung kinikwento ni Sen Ping na dapat hindi naka-zoom si Zaldico. Yun ang nakita ko. Kung may meron siyang after that, hindi ko nakita. Oh. But I'll make it simple ha. Kung may lumabas na warrant arrest against a senator, dapat niya harapin yun. Kung may kaaway siya, whether nagseselos na asawa, whether negosyante na naka-negosyo niya na nagkahiwalay sila, whether media na nagkasagutan, dapat harapin niya, dapat pumasok siya. 'Di ba? Anong exception doon? Of course, kung may sakit. Okay. But this is a different case. This is a case where the Senate itself, the leadership, kaming lahat, minority, majority, should stand up for a senator and ask, is he getting the legal protection that every Filipino should do? Ang hinihingi lang ni Senator Bato katiyakan na kung may warrant of arrest, makakapunta muna siya sa Philippine courts. So, sino po sa inyo ang hindi papasok pag sinabi sa inyong, pag nandito kayo, huhulihin kayo, dadalhin na kayo sa Hague? Sino sa inyo dito pag sinabing, boss, kung may papatay sa inyo, kung halimbawa may humahabol sa inyo, napatayan, tapos sinabing, pag nasa Senate ka, walang gwardiya dito o walang makikialam. Di ba? Yung personal safety at liberty ng bawat isa, nasa Constitution yun eh. So iba yun. So pag sinabi mo, halimbawa, si Senator X, may warrant of arrest, hindi pumapasok, ay sabay-sabay tayong lahat. Hindi, dapat harapin mo, kasi Philippine court yun eh. Kung may asawa na hinahabol ka kasi may ginawa kang masama, ay harapin mo. May security naman dito, may bodyguard ka, pero pumasok ka, huwag ka magtago. Pero yung nangyayari ngayon na baka meron, baka wala na ICC, tapos ang sabi ng DOJ, pwedeng voluntary siyang ganon. So, sino sa inyo dito? Kung tingin nyo, bigla kayong aresto, bigla na lang kayo dadating sa Hague, nandito kayo sa Senate ngayon? Ang nagkulang, hindi si Senator Bato. I'm not saying tama ginagawa niya. Ang sinasabi ko, tayo, yung Philippine government at Senado, nagkukulang. Sir, do you agree na magtago na lang siya kung ayaw niyang nasa Boracay? That's his call, that's not my call. I'm just saying, I always put myself in the other person's shoes before I said kung tama't mali. So kung may papatay sa akin, and hinarap ko yun, in many administrations, may death threat. Pero parating sinabi ni Senate, sir, pag dito, pagtatanggol ka namin. Di ba? Yung sinabing, baka bigla kang arestuin. Ay, sir, kung warrant of arrest yan, hindi kami papayag. Di ba? Yung liberty mo protected. Baka biglang dumating dito, mag-defend ng DND budget, biglang huliin, biglang daling sa Hague, wala kang kalaban-laban. Sir, do you think it is high time to revisit the Senate rules? Lalo dun sa hindi naman applicable sa mga lawmakers, yung no work, no pay, just like the ordinary workers? Actually, mas mahal pa nga yung... If you ask Senator Bato, he'd rather be here every day. It's not a choice in his case. Di ba? He'd rather be here, no? So, I mean, madaling sabihin yan no work, no pay. Unang-una, your work is not only here eh. Di ba? And for example, paano kung may sakit? Or paano kung halimbawa may COVID or whatever, nag-Zoom, nag-attend pa rin, taking meetings pa rin, etc. So, I will agree with you in general. But hindi yan ang pinag-uusapan, hindi to no work, no pay. Hindi siya makatapak dito kasi walang guarantee na hindi siya aresto rin at i-deport sa Hague na walang say ang Philippine courts. Wala akong problema kung sasabihin na ng gobyerno. Hindi. Pag hinuli yan, pwede siya pumuntang korte. Kami mismo sa minority, at least ako, hamunin ko siya, pumasok ka. Responsibility mo yan. Ang call po ba ng minority for the Senate President to give a categorical statement on this issue? No, that's my personal opinion. That the leadership of the Senate should always protect the rights of every single Filipino. Baka sa kanila, ang view nila pwedeng dalin sa Hague. Ako, hindi yun ang view ko.
Never ko view na, abogado ako eh. So never ko pwedeng maging view na inutil ang Philippine courts. Wala pa akong nakikitang treaty o batas natin na pwedeng damputin ka na lang. Kahit dun sa mga treaties natin na pagka yung may crime dito, may crime doon, tapos pwede kang dalhin doon. Pwede ka munang dumulog sa korte natin. Kaya naalala nyo si Congressman Jimenez, di ba? So US na yon. Pero kailangan yung korte dito magdesisyon muna kung tama yung extradition niya. Sir, do you agree dun sa sinabi ni ST na pwedeng sampahan ng ethics complaint itong si Senator Bato sa hindi pagpasok sa Senate? Lahat pwede sampahan. Pero napaka-illogical naman na paparusahan mo siya na yung liberty at life niya ay nandun. So, parang mo sinabing, pwede ba i-expel yung isang bata sa school kung hindi pumapasok? Kung sinabi ng principal, yung bata na yan may papatay, hindi ko siya mapoprotektan, ikaw magulang, papayagan mo siyang pumasok doon? Tapos, itre-threaten nila, expel, nasa records niya, na-expel siya. Ikaw nagsabing hindi mo mapoprotektahan eh. Pero sir, So napaka-illogical na mag-prosper yung ethics case. Yung mag-file pwede. Lahat naman ng klaseng pagfa-file pwede. Ang question, may ground ba? Ano nga yung ground? May threat siya against his liberty. pero sir, under Senate rules, meron bang sanction yung ganito katagal na absence ng isang senator? Ano kasi ito extraordinary, kasi wala naman tayong ibang case na may ganyan threat eh. Di ba, kahit sabihin mo nga personal threat, hinahabol ka ng, meron kang utang, hinahabol ka, papatayin ka, may nakaaway ka, papatayin ka, o kaya court. Di ba, so for example, when Senator De Lima, di ba, nag-usap lang kailan lalabas, yung, naalala ko noon, yung mga progressive groups, panahon ni GMA, nandun sa House, may usapan, di ba, pero humarap sila. Kasi nga, that was a Philippine court, di ba? Pero sir, under Senate rules, meron bang certain parang provision or line na nagsasabi na may parusa sa senator na hindi makakapasok within a period of time? Hindi. I don't know if si Senator Ping noon, di ba, nung kinasuhan siya, nung kay Senator Leila, sabi din niya, walang hustisya na mangyayari habang sila nandyan. So, nag-appear siya nung kay President Pinoy na. But si Senator Ping mismo nagsabing, hindi madaling magtago, mahirap. Mahirap talaga. Saan yung masasabi niyo po dun sa fear or possibility of reenacted budget? I hope not, kasi nga masama yung 2025 budget. Diba? Ordinarily, if we cannot pass a good budget, ilaban na natin kung reenacted. But given not only the stigma, but also yung sa flood control, and then also, etong unprogram, medyo, kailangan talagang himayin. This is another animal. Until we figure this out, may magiging lamat pa rin tong budget na to. Sir, in terms of the budget timeline, are we still on track? So far. But yun nga, because nga, everyone's conscious. Kasi like tomorrow, technically pwede kaming humingi ng clean copy. Kung 700 pages yan, 1,000 pages, bibigyan mo kaming clean copy 1 hour before the session, babasahin namin. So technically, pwede namin hingin Monday na. Pero hindi na namin ginagawa because nga, okay kami dun sa proseso. Pero, so same sa sa unprogram. Anong pwede nating safeguard kung special provision? So hindi ko sinasabing in no universe can unprogram exist. Magandang principle, di ba? Na parang kung amo kolekta lang, ito lang yung mapupondohan. Pag sumobra yung collection mo, ito ilalabas. Ang problema nga, vague at hindi mo alam kung anong project yun, anong ilalabas, at hindi mo alam kung anong nagtitrigger. Pero kung alam mo, sasabihin mo, 170 billion yan. Pag ang collection mo over ganito, ito unang project, ito yung lugar, ito yung presyo. Pag ganito yung lumabas, ito. Pero right now, hindi eh. Di ba? So, let's just simplify it. Lahat ng malabo, hindi pwede sa transparent. By mere definition, ang ibig sabihin ng transparent, malinaw. So anything na malabo sa proseso at sa budget, dapat hindi. Kasi gusto mo transparent eh. Sir, for clarification, yung clean copy na sinasabi niyo is clean copy of the second reading. So agree na po kayo na tonight pa-approve yung sa second reading. And Tomorrow yung second reading. At
Tomorrow. Tomorrow na, sir. So, hindi by Friday? Tomorrow talaga. Dapat sa original schedule, yesterday yung amendments, Wednesday yung second reading. Hindi talaga pwede mag-second reading ngayon kasi hindi pa tapos yung amendments. Sabi ni Senator, Sen. today yung second. Target sa Friday ang third reading. Target siguro, pero anong pagbobotohan? Kasi sinabi ni Senwin under consideration. Kailangan pag bumoto ka, alam mo kung ano yung kinonsider o hindi. So for you, sir, bukas ang second reading and then sa next week na yung third. Monday. Yes. No, even kayo, anong i-report nyo na inapprove namin? So, Di ba? So, dati, because nga hindi ganun ka-transparent, i-report nyo lang na on second reading. O ngayon, pag tinanong kayo ng mga editor nyo o ng desk, o magkano yung AX, magkano yung unprogram, kailangan masagot nyo based sa pinagbutuhan namin. Wala pa yun eh. Pero pumayag na kami sa tomorrow, yung pinaka-clean copy, summary lang. Basta at least kita mo yung ano yung nilipat. Pero technically, ang clean copy, yung librong ganun kakapal na malinaw talaga.